mga tol, yung Sagada Weaving. Ano ba yung mga pinipili mo? Ito na mga tol, yung Sagada Pottery. Ang galing magtusok at magbuka ni Sir. Cheers! Yung nakano, lagay sa kanya. Pare-pares naman pati sa ano, guwapa yun. Parang Korea talaga. Kaya to, akit mo B3. Gahon, gapang kami. Go B3. Dito na tayo sa New Highest Point. Woohoo! New Highest Point mga tol, dito na. Thank you Lord. Yun mga tol, nandito tayo sa highest point. Elevation natin, ayan, nasa 7,968.07 above sea level. Ang taas mga tol, grabe. Wala tayong plano sa harapan, no? Lumusot na. Gilid muna tayo. Wala tayong plano sa harapan, no? Lusot. Alright, good morning mga tol. Time check tayo. Ayan, 10:17 AM. Today is January 22. Andito pa rin tayo sa Melchor's Lodge. Ayan, bali pupunta tayo ngayon sa ano, ikot tayo ngayon dito. Magdi-DIY tour tayo ngayon. Ito si Baby, tingin naman Baby. Oh, di ba? Kita mo naman yan. Okay, yan eh, oh. Opa yan. Napakaganda niyan. Ayan, biyahe muna tayo. Tapos punta tayo sa ano, Sagada Pottery. Lahat ng pwede natin ikutan dito. Ikutan natin para ma-share ko sa inyo yung mga location na malapit dito sa Melchor's Lodge. Hindi na kayo lalayo, meron ng mga tourist spot dito agad mga tol. Gusto ma-experience si Baby yung ano mga tol, yung pag-ano rin ng pagbuo, paggawa ng palayok. Ayan, try natin, wala namang masama. Saka yun, hindi ko pa rin naman nakita actual yung ganun. Dito tayo mismo sa Sagada Pottery. Malapit lang dito mga tol sa Melchor's Lodge. Hindi na nga ako na Google Maps para ano, kapa-kapa na lang yung Sagada Cellar Door. Ayan, dito sa part na to paakyat din siya. Ang tarik. Ito na yung Sagada Pottery mga tol. Katabilan din ng ano, may mga ano na rin, nagtuturist ano na rin sana konti lang yung tao. Alright mga tol, bali mamaya na natin siguro yung Sagada Pottery kasi walking distance naman siya sa Melchor's Lodge. Saka ang dami kasing tao ngayon. Pero ano pa lang ngayon Wednesday pa lang ngayon. Ang daming tao, ang daming nagtutour. Kaya mamaya na lang siguro hapon, ganun, punta muna tayo ng ano, Sagada Weaving. Pasyalan din natin yan para personal din na natin makita yung ano, yung paggawa nila ng mga tawag dito, ng mga tela, ganyan. 4 minutes away lang dito sa Melchor's Lodge. 1.6 kilometers, andun na tayo. Lamig no? Where is the Sagada? Ayun, Sagada Weaving. Nandun na mga tol. Ito siguro yung parking nila, Nabi. Baka dito na lang, park na tayo sa gilid. Ito mga tol, yung Sagada Weaving. Okay. Ayan, dito na Sagada Weaving. Check natin kung gumagawa sila. Yun, kung pwede videohan. Tapos check tayo kami, mabibili tayo. Libre lang man pagpunta ata rito. Sagada Weaving. Ayan. Okay, pasok tayo. Ito yung Sagada Weaving mga tol. May mga bag sila. Ayan, dami na. Ayun. Ito yung mga keychain B. Pwede na tayo pumili nandito na. Ayan, dami mga ano, mga basahan, mga chair. Ayan, mga ginagawa nilang mga tela. Ayun. Ayan sila, mga nananahi. Ganda ng ano nila. Ito bag. Pampasalubong din. Ayan, may mga punda rin sila. Punda ng unan, kailangan nyo kasi ito yung mga bracelet.
Ito B, may mga ano rito. B, kompleto na. Yung mga ref magnet din. Ayun. Ito, nakabigyan naman ito. Wala pa? So maging keep meron na rin, diba? Ayan, ikot ko lang sila B. Ayan, may mga bag dito mga tol. Kailangan nyo. May mga telang ganon. Oh. Ano may mga pinipili mo? Ayan, milig yun si baby sa ganyan eh. Ayan, may mga punda, ang daming ano, vlog, mga bag niya, tapos ito, mga bonnet. Siyempre malamig sa lugar na ito mga tol. May mga kape na rin dito. Ito ano to, rice, Balatinaw black rice. Galing no? Ayan, mga scarf, mga ano, damit. May mga wallet din no. $95. Ang kit din eh oh. Kit na magagawa nila yun oh. Oy, sa gitara, ang galing mo ito mga tulo. Gigitara din kasi kaso yun. Presyo niya yan, 1.5. Yung mga ano. Pero makapal ha, matibay ito mga tol. 1.3. Yung mga mahilig mag-gitara tol, meron din dito. 1K to 1.5. Wala ka extra ngayon eh. Strap na ano gitara mga tol. Ganda. Alright mga tol, bali babalik na tayo ngayon ng Sagada Town proper kasi nandun na yung iba, yung Ganduyan Museum, yung Pitik Wines na Pitik Wines. Yung Pitik Wines na yung mga tol, bali ano yun, Honesty Store yun no? Honesty Store. Mag-iwan ka ng bayad doon, pwede mo tikman yung mga wine doon, bibili ka kung anong gusto mo. Ayan, iwan mo yung bayad doon. Mula rito sa may tourist information, tawid lang tayo. Tapos ito, nasa harapan na natin yung Ganduyan Museum. Ay, sarado 2 to 6 p.m. Ayun mga tol, bali 2 to 6 p.m. Saan pa? Pag sa kapila kasi meron siya, kung magbubukas siya. Sige po. Tanong natin sa kabila, sarado kasi yung Ganduyan Museum. Dito pa? Sir, magbubukas po kayo? Magbubukas po tong Ganduyan Museum? Mag-open po? 3 p.m. 3 p.m. So, thank you po. Right mga tol, siguro babalik naman tayo kasi 3 p.m. daw. Punta mo na sa Pitik Wines. Mga 3 p.m. pa po. Try natin niya mamaya. So, yellow house. Ito yellow house naman. Yellow kasi yung bahay na di. Ayan, daming kape rito mga tol. Pitik Wines. Dito na tayo. Tingnan natin. Mga tol. Ayun. Ang ganda niya sa loob na. Ayun. Open shop. Ayan. Full shot. Ito niya mga tol. Full shot 40, half shot 20. Medyo tago siya pag di ito ano. Ayan. Honesty. Natin. May mga cellphone na yun yung nakakatula. Yung design na tayo na may mga cellphone. Ayan. Pitik Wines. Pasok tayo. Ayan. Baby. Diyos kami na. Ayan. Siyempre, Honesty Store to. Hindi to talaga ano, dinudumog na ano. Baka mag-iwan ka na ng bayad mo rito. Check natin. Ayan o. Pitik Wines. Ayan. Gawa sa blueberry. Ayan. Pitik Wines. Guava. Ano yung nasa niya no? Pitik Wines Tape. Pitik Wines blueberry. Ayan. Yung mga presyo. Full cup shot 40 pesos. Half cup 20. Tikman natin Bina. Kasi ito yung mga presyo niya mga talo. 1 liter 400 pesos. Ito. Okay. Yun. Ayan, kita nyo. Sagada Honesty Wine Bar. Ito naman 270 pesos, 750 ml. Ayan. Bugnay, ano kayo? Bugnay, parang bugnay no? Ayan, may tape, guava. Ayan. Sa taas naman na yung 150, ayan, 350 ml.
Tikman natin mga tol kung ano masarap. May shot glass, wala sila shot glass na. Hindi sila nag-review. Ano yan? Lip coffee, 35 pesos. Bili ka. Ayan, si baby. Medyo against sa light yan, P. Ayan, bibili siya na, ayan, drip coffee. Ayan, nagkakalaga siya na yan. 35 pesos lang binili mo. Diba? Sino mga bibigyan mo niyan? Ito, ano to? Rice coffee gusto mo. Ayan ko yan. Ayan, may rice coffee. Lipat mga to. Rice coffee is 100. Ayan, mountain tea, 25 pesos. Para lang siyang ano, no, dahon na ano, no. Ayan, insulin tea, wala na, ubus na. Ito, turmeric tea, 80 pesos. Mountain tea, 70. Ito, para siyang dahon na ano, no. So, pakuluan na siguro. Arabica coffee, yan, 50 grams. Ayan, 80 pesos. Okay na rin, no. Drip coffee, 5 bucks, set inside, 150. Wala na ceramic mug eh. May gift bag din mga tol. Ayan, gift bag, 50 pesos. Payment station, ayan, may alright, online din. Ayan, Gcash. Ayan. Unang shot natin mga tol, itong ano, pitik wines na guava. Na, tap lang mga tol, titikman na. Ako muna. Shot tayo mga tol. Pitik wines na guava, half cup shot. Sarap yun ah. Sarap na yun. Sarap mga tol. Ngayon lang first time matikin ng ganito. Sarap. Sarap ng guava mga tol. Kaya pala mas mapapansin nyo, ayan no. Itong guava. Mas lamang na lamang siya no, di bawas na bawas siya no. Ayan, nakatikman na. Tikman ni baby. Sarap na. Sarap. Cheers! Mas gusto ko itong ano mga tol, itong guava. Once ito may suggest ko unang tigil ko kasi natikman ko sa lang itong guava. Mas manamis-namis. Pitik wine. Tape, model ah. Na ano siya? Masim-asim na basa-basa, masim na rin. Pinakabalis ko rin guava mo. Time na para magbayad. Tatlong half tayo na shop, 50 pesos. Baby, bumili siya ng drip coffee, 35 pesos. 35 pesos. Bumili siya ng 10 pilaso. Honesty store. Napaga na rin ang mga tol. Kasi hindi nyo malitigman kung talagang local brand siya. Gawa dito sa Sagada. Right, bali, kita kasi sa access na ito. Yogurt house. Tabi-tabi na lang naman na siya, Nabi. Yes. Sabi niya, lemon pie. Lemon pie katabi niya. Diyan ah. Dito tayo sa taas. So, katingin muna tayo ng meat. Ayan ang baked chicken with rice. Baked chicken pasta with toast. Starters. Chicken naman trip mo. Magkakanin na tayo, diba? Sweet spicy java chicken with rice and vegetable. Yan. Sabihan? Baked chicken with, magkaiba tayo para ano. Boneless chicken with vegetable and cashew nuts. Sama 200. Isang banana granola, tapos yung mango yogurt. Ayan. Okay. Akit na lang pa kami sa taas. Thank you. Thank you po.
Sarap abi. Roasted pork na. Roasted pork. Then sa akin, chicken sweet yan. Alright, good afternoon mga tol. Time check tayo, yan 1:17 PM. Bali pabalik na tayo ng Sagada Pottery. Yun na yung huling destination natin. Itong Ganduyan Museum kasi ito siya mga tol, pagliko sa tourism dito sa bandang right side. Ayan, sarado pa. No choice pa tayo, kaya babalik na lang tayo doon, Nabi. Ay, scooter rental pala, may DB rin may scooter rental ng mga tol malapit kung gusto nyo mag joyride din, Nabi. Alright mga tol, time check 1:20 PM. Ayan, dito na tayo sa Sagada Pottery. Bali park muna tayo dun sa gilid na lang, Nabi. Ayun, wala nang gaanong tao, dito na tayo mag park. Ayan, ito na mga tol yung Sagada Pottery. Sa taas siya, tabi lang siya ng highway, kaya yun, hindi tayo hirap, di ba, Bi? Yan yung CB3, doon ko na pinark. Ayan. Tanong tayo. Ang ganda nito, oh. Cup, oh. Ito, sa mga noodles, bagay na bagay sa may sabaw. Dami mga tulong, ang ganda, oh. Ang ginagawa namin dito, pinapakita muna namin ang paggawa ng pot with a demo fee of 200 for both. Tapos kung may gusto mag-try, 100 per. Ayan, okay, sige po. Afternoon and welcome to the pottery. I'm Ardent and one among the workers here. Ang workshop na ito ay nag-start ng year 2000 by R.G. Stapleton and ako siya ng American missionary na lumaki dito noong 1960s. Nakita niya ang potential ng ating local clay at local soil for pottery production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aaral siya ng pottery, minaster na yun, then bumulig siya dito ng year 2000 to teach the Sagada people as an alternative livelihood. Kung sinasabi natin may potential ang ating local materials, ibig sabihin niya na pwede kang kumuha kahit saan mo gusto, then you bring it here, can make a pot out of it. Around Sagada, we have to scout for the place to get the clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po kong maganda, we haul the clay, bring them here, soak them in water for a few weeks, sasalayin namin 2 beses hanggang makuha namin ang consistency of fineness katulad ito. After sieving 2 times, it's very, very watery. We have to drip dry for 3 to 4 months before we can use it. May 3 klase po ang pottery, may earthenware, stoneware, at saka porcelain. Earthenware are low-fired. Yan po yung ginagawa nila sa vegan, yung mga paso, yung mga lutuan po. Ang stoneware at saka porcelain, they're both high-fired. We specialize in stoneware, paabot namin ng temperature na 1,300 degrees Celsius. Now, I'm going to show you the making of the pot with a demo fee of 200 for your notebook. At kung may gusto mag-try, 100. Inulit ko naman ang sarili ko. So, first of all, I'm going to center the clay. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mold, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin for that's the basic shape. To do the cylinder, we put a hole in the middle, widen the hole by slowly pulling the clay towards the side.
Dito naman po, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together and then slowly pull it up to the tip of the clay. One more time, my hand should be the one controlling the clay and not the clay controlling my hands. Whenever I pull it up, I have to do it gradually to maintain the centeredness and for it not to collapse. So this is our cylinder. Ito pwede nitong maging pot. But we are going to reshape this for us to see how far the clay goes. Kaya ang gagawin ko, here at the very bottom, itutulak ko siya palabas dahan-dahan habang tinutulak, umaakyat din po ako. I'm supporting my left hand with my right hand outside. Here in the middle, I'm pushing it inwards, slowly pulling it up. Supporting my right hand with my left hand inside. And then I'm going to push it outwards at the top para makagawa tayo ng flower vase. Ito pwede po natin siyang palitin ng konti here at the very middle to enhance the shape if needed be by slowly pushing it in while pulling the clay up to the top. And if you want this to be a water container, lalagyan lang po natin ng muso natin. So, ang ginagawa namin dito, ini-air dry namin siya for 5 days. After 5 days of air drying, kapag leather dry na po siya, we come back, we trim the bottom, then we put a handle on it. And that's the time din na maglagay kami ng any kind of decorations that we want to enhance the beauty. And then i-air dry namin ulit for a month. Iluluto namin sa oven for 10 hours of firing. We have to wait for the oven to cool down. We come back, bring out the pieces, then we apply the glazes. Yung glazes po yung pinagbibigay kulay at kintab sa kanya, pero hindi po siya kagaya ng pintura na pinahid mo lang makikita na agad ang result. We have to cook them again to a certain temperature for 10 to 12 hours before the beauty of each piece will come out. They are very good for food containers, they're microwavable, and of course, the color doesn't fade. Wet your hands muna. Wet your hands. Basahin mo muna. Yes. Dalawa po. Opo. Hold. Yakapin mo siya. Then, yung dalawang hinlalaki-lagay sa gitna, push it downwards, dahan-dahan. Huwag mo hingin sa clay. Ngayon naman, ibuka. Widen, pull it up. Isa pa. Relax lang po. And slide up to the way. And that's your seat. Yan, pwede na siya maging baso. From the bottom, push it out. Slowly, no pressure from your right. Ang bilis ng pag-akyat. Hold, release. One more time. Tulak muna, tulak. And then dahan-dahan up. Yan. Lang. Controlin mo lang pressure mo. Dahan-dahan ang pagtulak. Unti-unti. Hindi po yan binibigla. And then dahan-dahan din. Aakyat. Hold at the tip. And that's your ramen roll. Flat hands. Ibuka. Sige pa, ibuka mo pa. Dahan-dahan lang yan. Pakialis ang dalawang kamay. Yan. Ang galing magtusok at magbuka ni Sir. Sanay po. Sanay. May I hold your hands? We're going to do the cylinder together. Dito naman, relax ka lang. Gagawin mo, hipuin mo siya para humaba. Walang pressure, hipo lang po, sir. One more time. Okay, hipo ulit. Up. And that's your cylinder. Yan, pwede na siyang maging baso. Now, malaking baso. Now, you are going to widen that into a bowl. Here at the very bottom, you are going to push slowly and then pull it up to the tip of the blade. Hold at the top, slowly release. One more time. Ito lang po. Yes, of course. Tulak. Dahan-dahan lang. And then slowly pull it up. Up. Up to the tip, Hold at the top, slowly. Okay, one more time. Very good. Longer and stronger at the part.
tulak, tulak, dadan, aakyat, akyat, akyat, hold at the very, very top, slowly release. Pang ramen din po ba yan? Yes. O kaya pwede naman sa bulalo. Dito unahin ay mas malakas at mas matagal dito. Dahan-dahan lang, dahan-dahan ang akyat. Up, up, there. Pwede na yan sa bulalo. Nakikita na. Palipulit po talaga siya. Opo. Flat hands, flat. Flat po ganyan. Para na. Girl, heart, Josh. Josh. Heart na lang. Heart, Josh. Yes. Kung open nyo, anong oras po? 10 to 6. Ayun, 10 to 6. Si Ma'am Ardet. Ayan, siya yung nagturo sa amin. Hello po. Ayan, ang dami dito mga tanong. Ano ang pagpipilian nyo? Ito, kala mo hindi na siya ano, no? Diba, no? 1, 2, mga tol, yung ganito. Isang, yung cup. Cup niya. Galing, no? Ang kintab, no? Diba? Napakaganda, ang angas mga tol. Ito 3.5. Galing naman ang hulman nito, B, no? 3.5. Oo. Ito mga tol, 150. SB pang Starbucks. Ang galing, oh. Ang ganda mga tol. Oh. Grabe. Ayun, paano kayo nila hinuhulma yung ganito, no? Ang kintab, ang ganda ng pintura. Ayun, no? Ganda. Lalaki ng iba, no? Oh, ito 1, 2. Ito parang ano, yung kala mo bronze na ano, no? Ang galing. Tibay, oh. Babasagin na siya na ano. Oh, ang galing, no? Ito rin, no? B. Ang galing ng pagkagawa. Ayun, ang lupit, oh. Ganda. Alright. Bali yun mga tol. Na-experience na natin mag-ano ng palayok mismong gumawa. Ito sa cellar door, mga 5 to 9 daw ang bukas niyan. Pero hindi na kami mag-cellar door mga tol para rekta pahinga na. Nakakatawa lang din gumawa ng ng palayok. Ganun pala. Talagang experience na rin namin ni Baby syempre para malaman namin actual kung anong pakiramdam. Ganun, nakakatawa. At ayun, ang sarap din sa pakiramdam dahil may mga bago na naman tayong natutunan kahit saglit na yun, pagturo sa atin. Nagawa natin maganda. May pang ramen na si Baby, Nabi. Pang ramen. In order niya sa kanya, nagkakahalaga ng 950. Then 350 yung shipping fee. Ayun, yun ang halaga mga tol. Dito na tayo sa Melchor's Lodge. Alright. Alright, bali alis na tayo mga tol. Yung sina Portugal, anong sabi niya? Mamayang hapon siya o aalis? Baka tanghali daw po siguro. Opo. Bali dito na po kami na Inora. Thank you po le ah. Salamat po. Balik po kami rito pagka sama ko tropa. Okay, thank you po. Bali dadaan muna tayo mga tol ng highest point. Tapos Lion's Head. Update na lang mamaya. Bali ito na yung last part ng natin, ng tour natin dito sa Sagada. Mag highest point muna kami, tapos then Lion's Head. Share ko na lang sa inyo yung mga magandang view doon. Ayun. Bali biyahe muna dahil medyo delikado ngayon. Ayun, sobrang foggy talaga, halos wala kaming makita, wala rin kayong makikita talaga mga tol. Ayan oh. Kailangan talaga dilaw na ilaw. Oh, lamig oh. Tapos nababasa ang mukha ko sa fog. Okay, biyahe mo na.
Nagmumoist yung loob ng helmet. Nagmumoist yung loob ng helmet ni baby sa lamig eh. Alright mga tol, time check tayo, 6:32 AM. Ayan, packet na kami ng pakyat, tas wala na tayo makita masyado eh, no? Sobrang ano na. Sobrang hamog, grabe oh mga tol oh. Puting-puti na rito, talaga nasa tuktok na kami ng bundok. Pa-highest point kasi tayo eh, no? Ang hamog, grabe. Meron pa tayong 2 hours and 2 minutes bago marating yung highest point. Pero grabe na yung foggy dito mga tol. Ang taas ng bahay na yun, no? Grabe mga tol, oh. Takot, parang nakatakot ba, no? Nanginginig yung ano. Nakakatakot pag walang ano, mataas eh. Nakakatakot yung ano. Minor tayo kasi hindi natin kabisado yung daan mga tol eh. Kung palusong o ano eh. Siguro hindi naman agad mag-overheat yung preno natin, basta pitik-pitik lang. Right mga tol, grabe, nakakatakot yung daan dito. Sobrang palusong, gapang lang talaga kami mga tol kasi ang bigat ng motor eh. Tapos ang preno natin dito, pitik-pitik lang, apply natin, hindi babad. Takot na, Bi? Ayun, oh. Grabe. Wala tayo dito. Saka natin sandutin yung mga ko. Siko-siko mga tol. Nakakatakot. Oh. Highest point pa. Takot mga tol. Lumulubog yung preno natin sa harapan. Wait lang. Walan tayo ng preno sa harapan. Wala mga tol. Tapang tayo mga tol kasi yung preno natin sa harapan lumulubog. Lumulusot siya kasi over yung ano, lusong, no? Lapit naman na. Ayan na. Ayan o, tingnan mo, sumasagad na yung preno sa unahan, no? Bomba. Ayan, wala na tayong preno. Wala lang bomba tayo, wala ng preno sa unahan. Wala tayong preno sa unahan, B. Pia, stop muna tayo. Ayun na mga tol, lubog na. Kapansinin nyo itong preno ko sa harapan. Tingnan, B. Wala tayong preno sa harapan, no? Lumusot na. Gilid muna tayo. Pabalikin muna natin yung preno bago tayo umakyat. Grabe kasi lusong ng mga tol. Pia, gilid muna. Lumusot yung preno natin sa harapan mga tol. Nakakaba. Ayan, no? Wala tayong preno. Ito, napansin ninyo. Ito, nakakatakot ito. Layo natin pero wala tayong preno sa harapan, no? Lusot. Time check tayo, yan, 6:51 AM. Bale, nagpahinga muna kami dito sa gilid kasi galing kami na sa pinakataas sa bundok. Pababa rito. Ngayon naramdaman ko kasi itong CAB3 ATV. Lumusot na yung preno sa harapan dahil sobrang islant siya, payuko. Ayan, ngayon meron naman na siya. Ayan. Kung kanina napansin niya yung pinipindot ko, lubog talaga. Kaya mas maganda huminto muna tayo para sure na may preno tayo kasi malayo pa tayo, packet pa uli tapos bababa uli. Alright mga tol, time check tayo, 6:56. Ayun, meron na ulit tayong preno sa harapan, bumalik na siya. Dahan-dahan na lang tayo kasi ayun, medyo kinakabahan din ako pag ganyan lumulusot kasi yung preno natin sa harapan. Marami na rin ako nakitang ganyan na nangyari, nalusutan sila ng preno sa harapan sa ADV. Usually nangyayari talaga yan pag sobrang island, palusong. Ayun, mahirap kasi dahil wala pa, nasa pa tayo, kalagitnaan ng bundok, kaya kailangan talaga natin prenong maayos. Dahan-dahan na lang tayo. Mga tol, ingat-ingat lang pag pupunta kayo dito dahil ayan, may landslide na naman. Pakit dito ng daan. Grabe na, Bi. Nagpapatong-patong na nila yung mga pato. Ang laki ng kinain na yung mga tol. Taas na natin, no? Yung degree ng init ng temperatura ng makina natin ng motor, 17 na lang mga tol. Biruin nyo, diba? Para kayo naka-aircon pero tumatakbo yung makina. Ayan, no, nasa taas na yung mga tubo, no?
Medyo nakakatakot lang mga tol. Grabe oh. Andun yung araw mga tol. Time check tayo 7:25 AM. Tingnan nyo sa tabing bundok, tas yung view. Diba? Napakaganda. Nakakatakot tong bundok kasi parang baka may malaglag na bato, ganun no. Kaya talaga palang binansagan tong mga tol. Most dangerous no. Saan na to? Ayan, Gawis ay kahalan nyo. Ano ibig sabihin nun? Mountain Province Official Seal. Welcome Benguet 2nd District. Ayan. Bugyas na tayo mga tol. Bugyas Road. Oh, grabe oh. Tignan nyo naman mga tol. Paka-solid. Sisilip muna tayo sa highest point mga tol. Nandito na rin sayang Ayan, liliko muna tayo dito. Yan tayo mamaya babalik padiretso mga tol. Yan, alright mga tol, bakit na tayo dito tayo sa highest point dito pala sa kaliwa. Sebang Katlubong highest point Tinok. Ayan, highest point tayo dito mga tol. 10.7 kilometers away. Highest point na tayo. Uy, grabe. Sobrang palusong naman to. Bababa natin mamaya no. Ayaw mo makapagpalipad ng drone. Grabe yun, bakit pa sila no. Grabe mga ang kitid lang. Tingnan yung mga landslide dito mga tol. Ito yung nakakatakot sa part na to Durog na yung daan ng tubig nila. Pataas tayo ng pataas. Time check tayo 8:46 AM mga tol. 16 minutes nasa highest point na tayo. Ganda na Ano yung mga tol akit tayo dun. May gasolina pala Nabi. Ayun daming gulay mga tol. Pakit grabe tarik Nabi. Sea of clouds mga tol. Ayun uy grabe. Kaya pa B3 24. Grabe. Problema na natin ito pababa no. Gapang talaga tayo mga tol. Tarik, grabe daan dito mga tol. Grabe 9 o'clock AM nandito na tayo mga tol. Pero konti isa lang. Seryoso dadaanan natin yon? Hindi, kala ko dadaanan natin yon. Kinabahan ako mga tol. Kung nakita nyo yan Nabi. Grabe, ang lakas ng motor nila no. Kaya pa. Kaya to, akit mo B3. Magapang na tayo. Akit mo B3. Kahon, gapang kami. Actually mga tol, napakabigat na ng motor namin. Dami natin dala, Robbie. May dala pa kami sayote. Ayan, tas punong-puno. Kaya nga, compartment namin punong-puno yan mga tol. Kaya expect ko talaga na yan, gagapang talaga kami pakyat. Ang labig, grabe no. Malamig pa kayo kaysa kanina. Grabe. Time check 9:03. 2 minutes lang. Go B3. Tarik. Lapit na. Dito na tayo sa new highest point. Woo! New highest point mga tol, dito na. Thank you Lord. Mga tol, titikip tayo ng sticker natin dito. Syempre, nasa highest point tayo. Kapit ka matatag sticker para magtagal ka rito. Sa lamig kasi ng panahon dito mga tol. Dito na tayo, JD Matmoto.
Ayan, nasa highest point na tayo mga tol. Tingnan mo dun, puro sea of clouds dun mga tol. Elevation natin, ayan, nasa 7,968.07 above sea level. Ang taas mga tol, grabe. Ito ang bagong pinakamataas na elevation ng Philippine Highway System o ang new highest point na matatagpuan sa Mount Gingaw, Barangay Eheb sa bayan ng Tinok. Batay sa isinagawang ebalwasyon, ang pinakamataas na punto sa kahabaan ng Kiangan Tinok Bogias Road ay may elevation na 7,968.07 feet above sea level o 2,428.66 meters na 568.07 feet na mas mataas kaysa sa idineklarang pinakamataas na punto sa Katubo, Atok, Benguet na may elevation na 7,400 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat. Pababa na kami. Time check tayo, 10:17 AM. Ayan, kanina puro packet, ngayon puro pababa naman, kaya medyo delikado rin kasi yung ano nga, palusong, baka mawala na naman tayo ng preno sa harapan. Gabayan niyo po kami Lord. Ayan, bali ang next destination natin, last trip natin mga tol, sa Lion's Head na tayo. Update lang ako mamaya pagdating doon mga tol. Okay, sana na-enjoy nyo yung view dito sa ano, sa highest point. Napakataas talaga mga tol. Grabe, oh. Dito ka ba? Ang ganda. Ang daming tanim, no? Ayan, ang mga cabbage mga tol, yung mga ano, repolyo. Dami na, Bi? Repolyo tsaka pechay. Oh, repolyo, pechay bagyo. Ano pa ba isang nakasulat doon? May nakasulat na ibang ano eh. Nakalagpas na tayo kanina ng highest point dito sa Benguet. Ayan, panibagong view na naman. Napakaganda. Napakalamig mga tol. Meron pa tayong 1 hour and 41 minutes para sa Lion's Head natin. Malayo pa. Time check, 12:25 PM eh. Hindi pa kami nag-lunch, maya na konti. Alright, time check tayo mga tol, 2:30 PM. Ayan, pababa na tayo dito sa Baguio. Bali, picture taking na lang tayo sa Lion's Head kasi first time ko rin madaan dito mga tol. Ayun na. Ayan na, kita na sa baba. Hindi pa kasi ako nakadaan dito mga tol eh. First time talaga. Ayan, kaya North Loop na tayo, halos North Loop na to eh. Sagada to Baguio naman. Nakarang kasi Nueva Vizcaya Road tayo. Ayan, alright. Ito na tayo sa ano, Lion's Head. Picture lang, then yun. Oh, pero ano lang tayo, para rektahan na nabi. Ayan, ang dami naka ano. Ayan, 130 meters. Ayan na mga tol, daming tao. Today is, ano ba ngayon? Date ngayon? January 23, ayan. Gigilid lang tayo konti. Ayan mga tol, Lion's Head. First time ko lang din makita to ano, in person. Ayan, dito lang sa gilid. Alright mga tol, bali time check tayo, 2:34 PM. Simula rito sa Cannon Road sa ano, Lion's Head. May 6 hours and 4 minutes tayong biyahe na pauwi. Papunta ng Bulacan to, 219 kilometers. Bali kala namin nakakaano na tayo, Bi, kalahati no. Nag-uumpisa pa lang eh, parang pauwi pa lang ng ano eh, probinsyang ano eh, Pangasinan. Ayan.
Time arrival natin doon sa Bulacan 8:37, pero hindi naman tayo taga Bulacan, Caloocan tayo. Kaya siguro mga around 11 or 10 ganyan no? Makakauwi kami sa bahay. Ayan. Gabayan nyo lang kami, Lord. Ayan. Bali ayun mga tol, maraming salamat ulit sa panonood sa adventure vlog namin. Ayan, kasama si baby. Sana na-enjoy yung na-share namin na vlog ngayong gala sa Sagada tour natin, kasi itong ikot natin sa Baguio. Bali kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog, sa adventure vlog yan, okay, tutorial yan. Salamat ulit sa suporta, at kung bago ka pa sa channel na to, baka pwede naman pasuporta, di ba B? Yes, like and subscribe yon mga tol. Kita-kits ulit, bye bye, peace out.